Ngayong araw na to ay susubukan ko palang iluto yung napanood ko sa vlog ni Ate Mutya. Ito nga pala ay mahihahalon tulad natin kapareha ng pagluluto ng Shanghai, pero this time hindi natin siya ibabalot. Pasensya na kayo, hindi ako magaling sa ganitong mga pagpapaliwanag, kaya ipapakita ko na lang po sa inyo kung paano ko sinundan yung paglulutong ginawa ni Ate Mutya. Kahapon ko pa binabalak na lutuin ito sa mga amo ko, pero dahil nga hirap na hirap akong hanapin sa profile ni Ate Mutya yung copy ng ginawa niyang ganito, nakapag-desisyon ako na ituloy na lang ang paggawa ng original na Shanghai. Pero syempre, hindi pa rin ako mapalagay, kaya talagang hinanap ko isa-isa sa profile ni Ate Mutya yung mismong video na pwede kong tularan sa kanya. So bali nga, simple lang ang ginawa ko dito. Hiniwa ko lang ng maninipis yung balat ng Shanghai. Pagkatapos ko po siyang hiwain, ay unti-unti ko po siyang binuhaghag. Muwa ako ng onting karne na ginawa ko sa una, and then at saka ko ngayon siya pinaikot-ikot dito sa mga hiniwa kong Shanghai wrapper. So bali ito nga po pala ang magiging kalalabasan niya. Hindi ko pa sure kung anong lasa niya, pero yung meat po na ginawa ko para ilagay dito ay parehas lang po ng mixture sa paggawa po ng Shanghai. Bali parehas na parehas lang din po siya. Ang pinagkaiba lang po ay nilagyan ko siya ng onting sesame oil at saka po onting toyo. Tapos sa napanood ko na vlog ni Ate Mutya ay pwede raw itong iluto through air fryer o kaya naman ay iprito. Pero sa first time ko siyang gagawin at saka iluluto, i-deep fry ko lang po muna siya para po masigurado ko talaga na maluluto yung loob, para hindi rin po ako mapahiya sa mga amo ko kapag isi-serve ko na po ito. Pagka first time ko po kasi talaga siyang iluluto, sinisigurado ko po muna na maayos yung kalalabasan niya. One time po kasi na nangyari na meron akong first time na iluluto, pagkahain ko po sa mga amo ko ay napagalitan pa ako. Time po kasi na minsan may gusto kang ihain na bago sa kanila, ine-expect mo na masarap, pero nakalimutan mo palang tikman ang ending, imbis po na appreciate ng amo ay mapapagalitan ka lang. Pero dito naman po, palagay ko ay sure na magugustuhan ng mga amo ko. Syempre, hindi po natin makakalimutan na bago iserve ang mga ito ay kailangan po muna ako muna ang unang makatikim. Anyways, nagpapasalamat po ako sa mga kapwa ko domestic helper, lalo na sa iyo Ate Mutya, sa iyong magandang loob na paggawa ng iyong mga personal vlog about sa cooking. Isang malaking tulong para sa aming hindi ganun kalawak ang kaalaman sa pagluluto, kaya nagpapasalamat ako sa iyo ng sobra Ate Mutya. Dito po ay nagbabalot naman ako ng sarili kong Shanghai. Huwag na lang po kayong maingay, itatabi ko to sa kwarto ko ng hilaw. Lulutuin ko pag wala na po ang mga ito po ay sobra lamang at isang pamamaraan kung paano ka po mabubuhay. Charot! So after ng madamdamin ko pong paggawa ng Shanghai, ako naman po ay magliligpit at maghihiwa pa ng mga ibang lulutuin ko para mamayang hapunan. Ito pong gulay na to ay isa ring paborito ng aking mga amo. Ang tawag po ata dito ay bok choy, basta kayo na po ang bahalang mag-research sa Google. Pagkatapos po uli ng madamdaming kong paghiwa ng gulay, salamat po at nakalaya na po ako sa piling ng aking among stay. Susundo po ako ngayon sa aking alaga para po naman sa susunod naming magiging activity pagkatapos ng kanyang klase sa eskwelahan. Muli po, ito po ang yugto ng aking buhay dito sa Hong Kong bilang isang proud domestic helper na mumuhay malayo sa aking pamilya. Thank you po for watching!